welcome back to another vlog at magandang gabi sa inyong lahat, magandang umaga, magandang tanghali kasi dito sa Pilipinas, bakit ba ako nakatungo? Dito sa Philippines ay paggabi na kasi mag-aalas 6 na pero tingnan nyo naman medyo maaraw pa, ang init guys, sobra. And kakalabas ko lang ng bahay. Pero, in today's video, ang gagawin ko, since nakapagtanggal na ako ng mga brown leaves, ayan pa yung kalat ko. Asa ba? Yan, mga kalat ko dito. Pang ilan na yan? Siguro mga 3 times na nagtatanggal ako dito ng brown leaves. Hindi naman dire-diretso. Pag lumalabas lang ako tuwing hapon na hindi ako nagbablog, nagsisilip-silip ako, hindi tinatanggal ko. Hindi katulad before na hindi ko talaga sila tinatanggalan or pag maisipan ko lang, which is very wrong kasi yung ating mga halaman is pag katulad yung mga ganyan, eto mga ginagawa ko, nakikita ko dito ng mga brown, ginaganyan ko lang, ginagalaw-galaw ko lang sila kasi ito po is pinapamahayan sila ng mealybugs and to prevent mealybugs sa ating garden. Ito yung isa sa sa friend ko dito sa garden. Meron ako ditong yung iba gumagamit or ako din naman gumagamit ng mga Furadan, Starkel G. Ang tawag sa kanila is systematic ata. Tapos ito matagal ko na 'tong ginagamit. Wala nang pangalan. Score ang pangalan nito pero wala na siyang pangalan guys kasi pinaglumaan na siya ng panahon. Ayan. And ito naman guys, ang pagkakaiba ng Furadan or Starkel G sa ating mga halaman is pag ibinudbud mo sila sa lupa ng mga nakatanim na halaman, kada dilig mo, napapasama yon or sinisip-sip niya pag natutunaw yung mga Furadan, Starkel G. Hindi kasi ako marunong mag-explain. Hindi ako magaling mag-explain. Basta natutunaw yung Starkel G and Furadan katagalan, pag binudbud mo, and kada dilig, habang sumisip-sip ng tubig yung ating mga plants, napapasama yon. Habang natutunaw yung ating mga Furadan, yung mga Starkel G na ilalagay, napapasama. So, ibig sabihin, pag merong nagtangka na pag merong nagtangka na magkagat-kagat sa stem, sa dahon ng ating mga halaman, especially mga succulents, is mamamatay sila. Basta nyo lang, maintain nyo. Let's say once a month ang pagbubudbud nyo. Hindi pa ulit ako naglalagay ng Starkel G. Pero pag summer, ang ginagamit ko talaga itong Score or Simbush. Simbush na ubos na kasi maliit lang yung binili ko before. Pero ito matagal na to sa akin. Si Score, malaki kasi yung nabili ko. Kung tatanungin nyo ako sa presyo, hindi ko na rin matandaan. Check na lang kayo sa Shopee, sa Lazada kasi dun ko siya nabili. And ito po ay pamatay ng mga insekto sa palay, sa mais. Ito yung ini-spray kaya matapang siya. Hindi naman ganun katapang. Mas natatapangan ako kay Furadan kasi si Furadan pag ginagamit ko before, sumasakit ilong ko. Ito hindi naman. And ito naman is hindi siya systematic or hindi siya pag kinagat ng mealybugs yung stem or dahon ng ating mga halaman is mamamatay. Hindi. Ito guys is pangtaboy. Pangtaboy to sa yun ang pagkakaintindi ko. Pangtaboy siya ng mga ganon, mga insekto. Tapos, pag kunwari, wala na yung ating in-spray. Pag kinagat niya yung stem, wala, hindi siya malalason. Kasi, lang siya pang spray. So, maglalagay lang ako dito. Ayan, hindi ko naman to pupunuin kasi nakapag-spray na ako dun sa kabila last week. Ito, so magtatanong ulit, matagal ko na tong gamit, ilang taon na. Nabili ko to sa Ace Hardware. Ayan o. May maliit nito. Sana pala yung binili ko yung maliit na lang kasi hindi ko rin naman siya pinupuno ng tubig. So may tubig ako dito. May laman pa to. Natira to sa pag-spray ko. Okay na to. Isang tabo. Basta isang ganito. So, tingnan natin kung anong sukat niya. Hindi ko na siya sinusukat mga to. Pero, nasa 150. So, ilang liters yun? 4.5 liters.
Yan guys, so 4.5 liters. Kasi may laman pa to kanina. Pag meron kayong mga batang makukulit, malilikot sa mga bahay-bahay nyo, mas maigi pag may natira, itapon nyo. Kasi po pwede siyang paglaruan, especially i-spray niya yung ganyan-ganyan. I-spray niya, so itatapon nyo. Ako, hindi ko na tinatapon kasi wala namang bata dito. And then eto, ilalagay ko lang. Tansya-tansya rin ako. Pag nakita ko na maputi na yung tubig, kasi kung mapapansin nyo, ano siya, parang water. Pero pag isinama mo siya sa tubig, magiging white siya. Hindi ko alam kung makikita nyo. Basta magiging white siya. Tama na yan. Sobrang init kasi ngayon. Alam nyo na, pag mainit, is yung mga insects yan, millibugs, aphids. Yun lang naman eh, millibugs, aphids lang. Yung problema ko dito sa garden. And then, i-spray ko siya. Haluin ko lang ng ganyan. Ito namang ipinatak natin dito na score. Matik na siya na humahalo sa tubig, pero hinahalo ko pa din. Para lang lumabas yung tubig, kailangan i-ano mo siya, i-pump. Ganyan lang. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero nag-i-spray siya guys ha. Doon ko lang siya inilalagay or ini-spray sa mga sulok-sulok. Alam nyo na, yung ating mga millibugs, aphids, sa bulaklak yan nagtatago or sa sulok-sulok. Since wala tayong mga bulaklak dito sa garden. So eto, gaano katagal ba siya or gaano kadalas siyang ini-spray. Pwede mo siya diligan ng once a week or once in 2 weeks. Tingnan nyo, nababasa siya talaga. Basta i-ano nyo doon, i-focus nyo doon sa mga ila-ilalim guys ha. Ang kagandahan kasi dito guys, sa ini-spray ko, hindi siya nag-iiwan ng marks or katulad ng mga Ditane or Ditane 7, yun. Nagiiwan siya pag natuyo, nagiging puti. Meron din mga fungicide na color blue. Yun, hindi ko pa na-try yung color blue. Maganda din daw yun, kaya lang madumi siya sa dahon pag ganon. Eto naman guys, pag natuyo, wala, normal lang. Matutuyo lang siya na parang tubig lang yung pinandilig mo. Hindi siya namumuti. Pinafocus ko lang yung mga ila-ilalim kasi dyan magsisiksik yan eh. Ako, ginagawa ko to starting ngayong April na April 1 ata ngayon. And starting ngayong April 1, once in 2 weeks ko siya gagawin. Hanggang May. Yun, talaga nagpo-focus ako ng April and May kasi summer. So, pag tag-ulan, feeling ko nga uulan ngayon, feeling ko lang na uulan ngayon, is mawawash out din yan. So, dapat in-spray natin ngayon. Tumagal sila dapat ng mga ilang oras dyan para matuyo pa rin sa stem ng ating mga halaman tsaka sa dahon. Ganyan lang. Ang pinafocus ko pala dito guys, is yung mga halaman na sa tingin ko mahilig ang millibugs. Meron kasi akong mga alam dito na halaman. Katulad nito si Orpet. Ayan o, ito. Si Orpet. Yan. Tsaka yung mga nilalapitan sa akin dito ng millibugs guys. Karamihan nilalabas ko or ano ba tawag dyan? Iniiwas ko sa malayo. Kasi pag naghawa-hawa yan guys, mas mahirap yon pag nagawahawa yung ating mga halaman. Kaya yun din yung iiwasan nyo. Dito sa ating mga gymno, wala akong problema kasi hindi naman sila lapitin. Pero scales, yung parang tuldok-tuldok sa dahon, yan, meron yan, minsan. Pero hindi lahat. Siguro pag may nabili ako na hindi healthy, yun yung nagkakaroon ng scales. Hindi ko na kasi matandaan sa kanila kung sino-sino yung mga seller na bilihan ko. Dahil sobrang dami niyan, pinaghalo-halo ko. Eto guys yung napapansin ko, yung karamihan na nagkakaroon ng mga millibugs, aphids,
is yung mga maliliit yung dahon. Kumpara sa malalaki yung dahon, kita mo agad eh. Ay, meron pala, yung mga curl ang leaves, yun, lapitin siya sa akin ng mga ganyan-ganyan. So, iniwasan ko nang bumili hanggat maaari ng mga ganun para hindi na sila lapitan ng mga millibags. So, yung regular Tinkerbell ko, meron yun. Pero wala na siya ngayon kasi inalis ko na. Pailan-ilang peraso lang naman yung nakikita ko. So, wag nyo talagang paparamihin. Pag may nakita kayong isang peraso, tingnan nyo rin yung mga katabi kasi wag nyo na siyang padamihin, yung millibags. Mas mahihirapan kayong magtanggal pag ganun. Ito guys, na ini-sprayan ko na yan. Ito yung may millibags ako nakita. So, dito siya sa mga ilalim. So, i-focus natin siya sa ilalim. Yan. Para mawala yung millibags or umalis dyan. Dito talaga sila nagsisiksik sa mga ilalim. Kasi dyan yung, lalo na pag bagong dilig yung halaman, mamasa-masa, tapos biglang umaraw, yan, dyan nagsisimula yung millibugs. So ako, nakasanayan ko na guys na magdilig ako tuwing hapon or gabi. Pag umaga, hindi talaga, bihira. Ilang beses ko lang ginawa yun. Ay, akala ko millibugs. Akala ko millibugs, kinabahan ako kasi kagabi or kahapon, chinek ko yan, walang ganyan. Eh, diniligan ko siya, pa-spray lang ng konti kagabi dahil meron dito mga tuyot na tuyot. Hindi kasi pare-parehas yung kanilang mga potting mix. So meron dito yung more on pumice talaga, 80% pumice ang laman. Yun yung mga diniligan ko gaano. Yung katulad niya, mga orange lover. Ito yung ini-sprayan ko na yan. Ito nagkakamilibugs din yan sa akin. Pero bihira, dito lang sa mga ilalim yan. Hindi siya nagkakamero ng millibugs. And madali siyang matanggal. Tinatanggal ko agad. Yan. Pati yung mga pinropagate ko, in-sprayan ko na din. O, kala ko may millibugs, may puti eh. Ayun o. So, dito naman tayo sa ating mga houseplants. Nesprayan ko to kahapon. Kaya, hindi na ako mag-i-spray ulit dito. Yan, in-sprayan ko siya. Tingnan nyo, kalalago na, no? Madaming nagtatanong sa inyo, kamusta na doon yung ating mga houseplants. Ito po, nasunog. Yan, no? Kasi, lumipad yung UV plastic. Tindi kasi talaga ng sikat ng araw. Actually, ako lumalabas lang ko. Ganito oras. Kung kailan ako magbablog yung lumalabas. Or, paggabi na. Doon ako lumalabas. Tingnan nyo. Nasira na yung black or yung tali na putol. Aayusin ko siya. Okay naman sila. Mababait naman yung ating mga houseplants dito. Alaga pa rin sa dilig. Ayun nga lang. Pumasok sa butas. Si iblik ko. Ayan. Mababait sila guys. So po pwede na ulit sila diligan bukas. Bukas ulit. Ito, siguro aglaw yung ilalagay ko dito. Hindi ko matandaan kung yung aglaw ko na nandun sa loob kasi makalat. May mga aglaw pa ako dun, mga 8. Tapos yung aglaw ko na iriripat, nandito pa din. Hindi ko pa rin siya nariripat. Mga konti lang yung aking halaman dito ngayon kasi pinamigay ko na yung karamihan. Talaga, pinamigay ko na yung mga nandito kasi yung ititira ko is yung mga nag-i-stay lang siya sa akin or hindi siya pa sa alagaan. Tignan nyo yung ating tetrasperma dyan. Nandito pa yung mga propagation ng ibibigay ko na tetrasperma. Oh. Malalaki na sila. Andun pa sa kabila. Ayun pa. Oh. Doon. Ayan. Ang ginawa ko lang nung nakaraan, dahil mahaba na yung ating tetrasperma, iniikot ko lang siya ng iniikot. Hindi ko alam kung saan siya pupunta dyan sa area na yan. And pag nagkaroon tayo ng budget, papalagyan ko to ng anong tawag dun? Yung maliwanag, manipis. Ano ba tawag dun? Nakalimutan ko na guys. Hindi na yero na ganyan. Matagal na rin naman tong yero na to. Yes, napagsawaan na rin or bibigay at bibigay na rin kasi hindi naman talaga siya matibay. Ayan, oh. Pero mahal din siya. Para nasa 200 plus ang isang ganyan. So, ang dami kong nabili yan. Mga nasa 20 siguro yan. Ito, depende yata sa laki yung price. Pero natatandaan ko nasa 200 plus yung bili ko dyan. So, ayun lang guys ang ating video for today.
spray lang kayo ng mga insecticide, special dun sa area na hindi ganun kahangin. Yes, yung mga hindi mahangin, yan yung mga nilalapitan ng mga insekto. Anong ginagawa ko? Pagka nag-spray ako ng fungicide is, inaano ko siya, nilalagyan ko ng electric fan yung area. Dito lang naman sa succulents kasi doon sa likod mahangin naman siya and mas mababait naman yung ating mga doon, yung mga malalaki yung dahon, mga ganyan. Kumpara dito sa ating mga succulents, mas maganda tuyo agad ang kanilang mga dahon pag in-spray natin ng fungicide. Ako kasi makakalimutin ako, so hindi ako monthly nakakapaglagay ng mga Starkel G. Furadan kasi hindi ko na siya nagagamit kasi matapang talaga yung amoy niya and talagang magagamit ka nun, kailangan mo mag-gloves. Kahit itong ginawa ko, dapat mag-gloves ako, pero maghuhugas na lang ko ng kamay. Pag furadan ang ginamit mo, asahan nyo na masakit sa ilong, masakit sa ulo, pag madami. Tapos, iwasan nyo rin na maghawak ng mga fungicide, lalo na pag may sugat yung kamay nyo, kasi susuksok yan dyan, and cancerous yun ang lahat ng mga insecticide na yan. Pagkukunti pa lang yung mga mealybugs na nakikita nyo, like for example, pa isa-isa, yung mga katabi rin na halaman, tingnan nyo, pag wala pa, okay lang yan, alcohol lang spray nyo dyan pag hindi mainit. And tanggalin nyo yung mealybugs, tapos silipin nyo ulit kinabukasan, pag wala naman, huwag na kayo mag-spray ng fungicide kasi pag ilang piraso lang yan, is, pwede nyo siyang agapan pa ng alcohol. Spray niyo alcohol, tanggalin niyo yung mealybugs na nakikita niyo. Kung ayaw niyo naman na talagang walang-wala na kayong mga mealybugs sa inyong mga succulents, especially sa succulents i-maintain niyo yung Furadan or Starkel G na pagbubudbod. So, dito ko na i-end ang ating vlog at sana nagkaroon kayo ng idea sa mga ginagawa ko ngayong tuwing summer, yung pag-spray, paano mag-spray ng fungicide, yan, ganyan. Pero pag mahangin sa lugar nyo, pwede naman wala nang ganun. Kasi, nagkakaroon lang ng mealybugs, pag diniligan ko sila, tapos may natirang tubig, uminit, yung humidity na i-stack doon sa gitna, sa stem, ganyan, walang hangin, yun yung mga gusto ng mga mealybugs. Kaya nga, tinatapatan ko sila ng electric fan, pero after 1 to 2 hours, inaalisan ko na ulit sila ng electric fan. Hindi ko na sila sinasanay sa electric fan kasi ang taas ng kuryente ngayon, no? Kaya mapapansin nyo, wala mga electric fan to. Yung mga electric fan yan, ayun, no, sa dulo, nabawasan na yan. Ano na lang yan? 1, 2, 3, 4, 5. Mga 7 na lang yung nandyan. Kasi yung 3 or 4 is, hindi ko alam kung nasaan. Napamigay ko na yata. So, bye-bye guys. And I hope you like this video. And see you on our next vlog. Bye!